Dekada 80 ang golden era ng ating mga tatay at nanay. Dito lumitaw ang mga palabas na hindi lang nagpatawa, nagpalungkot, kundi nag-iwan din ng malalim na impresyon sa kultura ng ating bansa. Isa sa mga personalidad na tumatak sa puso ng marami ay si Claudia Zobel, isang aktres na nakilala sa kanyang kakaibang galing sa pag-arte at karisma sa harap ng kamera. Marami sa kanyang mga palabas ang kinagigiliwan noon, tulad ng Uhaw sa Pag-ibig, Shame, Bandido sa Sapang Bato at Sinner or Saint. Sa bawat role na ginampanan niya, na ipapakita niya ang kanyang husay bilang artista. Hindi lang sa ganda, kundi sa paraan ng kanyang pagdadala sa bawat karakter. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, maagang nawala si Claudia sa mundo ng aliwan. Iniwan niya ang industriya sa murang edad. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng maraming katanungan at pagmumuni-muni sa mga nakakita at nakasabay sa kanyang karera. Sa paglipas ng halos 3 dekada, nanatili ang kanyang alaala sa puso ng maraming Pilipino. Marami nagtatanong, ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang buhay at karera? Ano ang naiwan niyang pamana sa mundo ng pelikula? Halina't samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa buhay at karera ni Claudia Zobel, isang pagtanaw sa kanyang pinakatanyag na papel, ang mga hamon ng kanyang hinarap at ang legacy na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga manonood at artista. Isinilang si Telma Cabras Malooloy-on o mas kilala sa kanyang screen name na Claudia Zobel noong February 27, 1964 sa Mandaue, Cebu City. Bagamat high school lamang ang natapos ni Telma, mula sa murang edad ay nagkaroon na siya ng pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Dahil sa hirap ng buhay ay limitadong oportunidad, hindi niya natuloy ang kanyang pag-aaral. Kaya naman sa murang edad, pinili niyang subukan ang kanyang kapalaran sa Maynila. Noong 1981, nagsimula ang kanyang karera sa showbiz. Dahil sa natural niyang ganda at kahusayan sa pag-arte, agad siyang napansin at unang lumabas sa pelikulang Bandido sa Sapang Bato kasama si Fernando Poe Jr. Noong 1982, mas lalo siyang nakilala at nabigyan ng mas maraming oportunidad. Sa panahong iyon, patok ang mga pelikula na nagtatampok sa kagalingan at karisma ng mga artista. Dito, ipinakilala ang pangalang Claudia Zobel na siyang naging kilalang screen name niya sa industriya. Isang pangalan na mas nakilala at tumpak sa puso ng mga manonood kaysa sa orihinal niyang pangalan na Telma Melody. Noong parehong taon lumabas ang pelikulang Dancing Master 2, Macau Connection, na nagpatuloy sa pagpapakita ng talento ni Claudia sa malaking screen. Ngunit noong 1983, mas lalo siyang nakilala nang lumabas ang pelikulang Shame. Ang pelikulang ito ay nagdulot ng malakas na usapan sa publiko. May ilang eksena na hindi nagustuhan ng mga kritiko at ang ilang grupo ng moralista. Dahil dito, nagkaroon ng ilang pagbabago sa pelikula bago ito tuluyang ipanood upang masiguro na ito ay naaayon sa regulasyon at patnubay ng Board of Censors. Sa kabila ng kontrobersya, napatunayan ni Claudia ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Tinangka niyang ipakita ang kanyang versatility bilang artista. Sa parehong taon, natalo niya ang ibang pelikula sa box office, kabilang na ang To Love Again, na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta, ang isa sa pinakamalaking teenage stars noon. Kasunod nito, lumabas ang iba pang pelikula tulad ng Uhaw sa Pag-ibig, Magdalena sa Buong Magdamag. Dito muli niyang pinakita ang kanyang dedikasyon sa pag-arte at kung paano niya pinili ang mga papel na magpapalago sa kanyang karera. Sa kabila ng mabilis na pagsikat, ang kanyang karera sa showbiz ay hindi nagtagal. Subalit ang pelikula at karakter na kanyang ginampanan ay patuloy na nagpapaalala sa mga manonood sa husay at karisma niya bilang isang artista. Dahil sa kanyang kasikatan, marami ang humanga at rumirespeto kay Claudia Zobel at patuloy siyang napapansin sa industriya. Tulad ng maraming artista, hinarap niya ang hamon sa ilalim ng spotlight, ang pagsabay sa personal na buhay at mga inaasahan ng publiko.
Sa kanyang murang edad, nakaranas siya ng mga pagkakataon at desisyong mahirap. Pinili niyang ituon ang kanyang oras at talento sa pag-arte upang makatulong sa pamilya at palawakin ang kanyang karera. Sa kabila ng mga hamon sa personal na buhay, nanatili siyang dedikado sa kanyang propesyon at patuloy na nagpakita ng husay sa bawat papel na ginagampanan niya. Nagpatuloy siya sa paggawa ng iba't ibang pelikula, kabilang ang Bayan Ko, Kapit sa Patalim, na nagpakita ng kanyang versatility bilang artista at pagpapakita ng malalim na emosyon sa kanyang pagganap. Dito mas nakilala siya hindi lang sa kagandahan, kundi sa talento at dedikasyon sa kanyang trabaho. Subalit noong February 9, 1984, isang hindi inaasahang aksidente ang naganap habang pauwi siya kasama ang ilang kaibigan. Sa kasamang palad, nagdulot ito ng matinding pagbabago sa kanyang buhay at sa industriya na kanyang kinagiliwan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malaking lungkot sa mga tagahanga at sa mga nakasama niya sa industriya. Sa kabila ng biglaang pangyayaring ito, nanatili ang alaala ni Claudia Zubel sa puso ng mga manonood. Ang kanyang dedikasyon sa sining at ang inspirasyon na naiwan niya ay patuloy na nagbigay aral sa mga bagong henerasyon ng mga artista at tagahanga. Sa kabila ng mabilis na pag-angat ng kanyang karera, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa takbo ng buhay ni Claudia Zubel. Sa murang edad nito, iniwan niya ang industriya at ang mga tagahanga na humanga sa kanya sa rurok ng kanyang kasikatan. Sa huling pelikula niya ay Forbidden at kalaunan ipinangalan bilang Sinner or Saint na nagpapatunay na ang kanyang galing sa pag-akte. Dito nakamit niya ang karangalan bilang Best Actress mula sa Urian Award, isang patunay na ang kanyang talento at dedikasyon ay tunay na kinilala ng industriya. Ang mga kinita niya sa kanyang mga pelikula ay naipamahagi sa kanyang pamilya bilang tanda ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Bagamat maikli lang ang kanyang buhay, nanatili siyang inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na sa mga artistang nangarap makilala sa showbiz. Ngayon, ang alaala ni Claudia Zubel ay nananatili sa puso ng marami. Ang kanyang husay sa pag-arte, ang dedikasyon sa kanyang pamilya at ang pamana na iniwan niya sa industriya ay nagpapaalala na ang tunay na halaga ng isang artista ay hindi nasusukat sa haba ng karera kundi sa kalidad ng impact na naiwan sa mga tagahanga at komunidad. Sa huli, si Claudia Zubel ay hindi lamang isang pangalan sa pelikula. Siya ay simbolo ng talento, dedikasyon at inspirasyon na patuloy na nagbibigay aral sa mga bagong henerasyon. Makalipas ang halos 3 dekada mula sa kanyang pagpanaw, patuloy pa rin ang pag-aalala sa buhay at alaala ni Claudia Zubel. Sa paglipas ng panahon, nananatiling malinaw sa isipan ng marami ang kanyang kontribusyon sa pelikula at ang inspirasyon na iniwan niya sa mga tagahanga. At noong August 2013 nang pumanaw ang kanyang ama, muling nagtipon ang kanyang pamilya upang ayusin ang mga huling hantungan ng kanilang minamahal. Sa pagkakataong iyon, pinili nilang isama ang kanyang ama sa kanilang puntod, isang simbolo ng pagmamahalan at pagkakabuklod ng pamilya. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa kahalagahan ng pag-aalala at pagrespeto sa mga yumao at kung paano ang alaala ng isang tao ay maaaring manatili sa puso ng mga nakapaligid sa kanya. Anuman ang paglipas ng panahon, ayon sa mga eksperto, ang paraan ng pag-aalaga sa labi ng yumaong mahal sa buhay ay bahagi ng natural na proseso at higit sa lahat, isang paraan upang mapanatili ang dignidad at respeto. At noong November 2019, muling inalagaan ang puntod ng pamilya. At sa pagkakataong iyon, naipakita ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa nakaraan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa epekto at alaala na iniwan niya sa mga tao sa kanyang paligid. Tunay nga, ang alaala ni Claudia ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at sa huli, ang buhay ay isang hiram na regalo mula sa may kapal. Kaya't dapat natin itong pahalagahan, alagaan ang ating mga minamahal
at ipakita ang pagmamahal at respeto sa bawat araw na tayo'y nabubuhay. At sa huli, ang kwento ni Claudia Zubel ay hindi lang tungkol sa kasikatan o sa mga pelikulang kanyang ginampanan. Ito ay kwento ng dedikasyon, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya at sa sining.